Morning sa inyo mga ka-churba. Kape tayo. Kape. Wala sana akong chika ngayon. Kasi, wala akong machika. Kaso, ang ending, nanaginip ako. May meaning kaya yung pag mga, pag may nananaginip ka. May meaning kaya yun. Dati, yung pangalawa kong kuya, tara na tayo, mag-chismis-chikahan tayo. Chismis. Kasi dati, yung pangalawa kong kuya, 30 years old pa lang yung dati, yung namatay dati. So, 30 siya. So, ako, dati ay, ang edad ko nun, yung namatay yung kuya ko, 30 years old siya. Ako, mga 25, dati. Yung namatay siya. So, dumating sa point na, first time ko siya na panaginip. First time ko yun. So, pinuntahan niya ako sa bahay. Tapos, sabi niya, tara, tagay tayo, sabi ng kuya ko. Pero kaso dati, hindi pa ako nainom dati. Hindi ako nainom ng alak dati. So, basta sumama lang ako sa kanya. Nagtagay kami, pero siya yung natagay. Kasi hindi pa ako natagay dun eh. Pero hindi siya nagsasalita. Basta tagay lang siya ng tagay. Tapos dumating sa point na sabi ko, alis na ako kasi may pasok ako sa trabaho. So, wala siya sinasabi. Hindi naman siya nagsasalita. Dumating sa point na umalis na ako, nagpaalam ako, napapasok ako. Yung bahay na pinuntahan namin nung nag-inuman kami, doon sa bahay na kinuha ko dati sa Pag-ibig na doon nga namatay yung mga kapatid ko at saka yung mga parents ko, doon yung namatay. So, doon kami nag-inuman. Dumating sa point na hindi naman siya nagsasalita. The afternoon, iniwanan ko na siya kasi paglabas ng bahay, ano na agad yun? Tawag doon? Trabaho na agad. Company na agad kasi malilate na ako dahil. Pumunta na ako diretso na ako punta ng company. Niya ako kay, minadaan ng mga kapitbahay. Wala sila. Dead pala. Yun. Tapos ngayon, kagabi naman, Diyos mo din, for the first time din, doon ko lang nakita yung kuya kong pangatlo, yung namatay. Yung kuya kong pangatlo, yung namatay, last year, November lang yung namatay. Yun, kagabi, for the first time, doon ko lang siya nakita. Nagpakita siya. Hindi ko alam kung naglalakad ba ako noon kagabi. Sa panaginip ko, hindi ko alam kung naglalakad ba ako noon o nasa bahay. Ngayon, dumating sa point na may naghahanap ng alaga niya. Alaga. So, deadma lang ako. Kaya hindi ko alam kung sino yung naghahanap ng alaga. So, maya-maya, may lumabas. Paglabas niya, hindi ko alam sa bahay ba yun. So, paglabas noon, sabi niya, nawawala yung alaga ko. Paglingon ko, ang nakita ko, yung kuya kong pangatlo. For the first time, doon ko lang siya nakita. First time niya magpakita. Kasi nung November siya. Nung October siya namatay last year. Yun, kagabi lang naman siya nagpakita. So sabi niya, hinahanap ko yung alaga ko. Sabi ko, anong alaga? Sabi niya, hanapin mo yung aso ko, alagaan ko yung aso. Pero alam ko may aso siya dati eh. Pero hindi ko alam kung nandun na yung aso niya. May alaga yung dati, simulan tuta pa lang. No, kasi alaga niya yung dati. Kasi yung asawa niya, ayaw talaga ng aso. Ayaw ng asawa niya na mayroon siyang aso sa bahay. Kasi ligpitin din daw. Pero yung aso na yun, tinali ng kuya ko sa labas ng bahay. Nakatali lang. Ewan ko ba naman sa lahat naman ng imbes na magchikahan kami dalawa. Kasi nagpakita siya. Sana nagchikahan na lang kami. Kaso, ang hinahanap niya yung alaga niya, pong. Hanggang sa nagising ako kasi ang lamig, umihi na lang ako. Akala ko pagtulog ko, mag-uusap pa kami. Wala, di naman kami nagkikahan. Wala na siya nung natulog ulit ako kasi madaling araw. Yun lang naman ang sinabi niya na hanapin ko yung aso niya. Alagaan ko daw. Ano kaya yun? Ano kaya ibig sabihin? Wala lang, napachika lang ako. Wala akong masabi. Kasi bawal ang aso dito. Alam mo naman, pag mga naupa, bawal ang mga, may aso-aso kay machismis pa tayo niyan. Naalala ko lang naman. Ang ending, nasa trabaho na naman yung kapatid ko, kaya ako pa lang din dito.
Ay, thanks God. Sila Simon, mga nag, si Simon, hindi siya nakapunta ng umaga kasi hindi siya pinapayagan ng ate niya. Hindi siya pinapayagan ng nanay niya kasi gagala pa. May pasok siya mamayang tanghali. Siyempre, buti sana kung Saturday o Sunday na, di walang pasok. Di okay lang kahit gumala sila. So, kagabi, andito pa, pumunta ulit sila Simon at saka si Zoe. Kasi nag-video ako dati. Ang hirap mag-video ngayon. Ang hirap mag-send ng ano. Ang hirap mag-post. Ang hirap na signal. Tumatambay dito para lang makapag-post. Kaso, ending na gusto ko pumasok sa bahay. Kulang na lang pumunta ka sa kalsada para makaano ng signal. Halo ko. Hirap. Talaga masyado makapag-ano ng signal. Ano kaya ang ibig sabihin nun na yung kapatid ko magpapasyal sa akin para magpaalaga sa aso. Kaya nag-iisip ako kanina, ayun pa yung aso yun. Alam ko lang, meron siya isang aso. Pero, hindi ko naman close yung aso niya. Kaya nangangagat yung dahil. Ay, makagat pa ako. Pero, masaya naman ako kagabi kasi nagpakita siya sa akin kagabi. Pero hindi siya masaya kagabi. Hindi masaya sa panaginip ko si kuya ko. Siguro papasyal kami dun sa kanya pag malapit na yung 1 year niya. Sa November. 1 year na siya. Nakakamiss lang. Kasi kung totoo lang, kung alam nun na nakalipat na kami ng bahay, na nakahiwalay kami sa isa kong kapatid. Malamang dito yun. Kasi chismosa yun eh. Malamang siya ay nagbabantay ng mga buhatin. Yung mga tawag ko, yung hawakan. Kasi mahilig yan maglipatan na kami. Mahilig yan pumunta yung kuya ko. Kasi natulong yun lagi. Yun, naalala ko rin yung isang beses. Kasi dati nagkausap sila mag-asawa dati. Yung kuya kong pangatlo. Dati pala, nag-usap silang magkapatid. Ngayon, gustong-gusto talaga ng kuya kong pangatlo. Halimbawa daw, na siya'y mawala, gustong-gusto niya malibing, dun din malapit sa amin. Kasi sa libingan ng parents ko dito, malapit dito sa Laguna. Nakalibing dito yung nanay ko at tatay ko. Tapos yung dalawa kong kapatid na lalaki, magkakasama lang sa isang libingan. So noon talaga, gustong-gusto ng kuya kong pangatlo, yung hindi pa siya nagkakasakit. Kung halimbawang mawawala siya, gustong-gusto niya ilibing dito din sa malapit sa amin. At kasama niya yung parents ko. Kaso, yung mismong asawa niya, ayaw ng asawa niya kasi ang reason ng asawa niya, malayo ang lugar nila sa amin. Siyempre, may kasama siyang mga anak. So, para sa kanila kasi, once na dumating ang time na yun, hindi kaya ng asawa niya na ibigay yung request niya na halimbawa na nawala siya, na ililibing siya mismo sa mismong parents niya, ay hindi kakayanin. Kasi malayo, ibabiyahe pa yun. Kailangan pa mga pirma. So, ang ginawa ng asawa niya na no choice, dun din sa side ng asawa niya. Kasi at least malapit lang dun. Ang kasama naman niya doon, yung mga biyanan niya, tsaka bayaw niya, sila naman yung magkakasama sa isang libingan. Naintindihan din naman namin yun kasi para din naman yun sa asawa niya at tsaka sa dalawang anak niya. Kasi mahirap naman na pag gustong-gustong pumasyal ng asawa niya at ng apo ng mga anak niya, halimbawa gusto siyang pasyalan, alangan pupunta pa ng malayo para sa pagbisita sa kanya. Kaya hindi kami nakipagtalo sa asawa niya kasi asawa yun eh. Ayun pa rin yung dapat, siya pa rin ang dapat, tawag doon, intindihin kasi asawa yun eh. Kasi siguro naman kung, di ba, kung halimbawang nangyari yun, nagkita-kita naman siguro sila sa langit. Oo, siguro naman ganun, di ba? Kasi ayun yung decision ng asawa niya eh. Para yun sa mga anak niya na hindi na kailangan hindi na kailangan bumiyahe para lang sa pagbibisita sa kanya. Mas maganda pa rin sa point na nagkita-kita sila nang malapit sa lugar ng part ng asawa niya, di ba? Kaya naintindihan naman namin yun. Yun lang, napachika lang ako. Sa awa naman ng Diyos, nakapasyal naman ako dun lagi. Ako talaga ang nasama sa pagpasyal doon sa kuya ko nung huli. Kasi yung nag 40 days siya.
sumama ako dun. Eh, yung isa naming kapatid, may mga trabaho, kaya hindi naman napunta. Dahil ako'y nakatambay, ako ang sumama, pagtambay. Yun lang, ano lang. Kaya, masaya din na, kumbaga, hindi naman masaya. Kumbaga, naging ano rin naman, kasi yung umuwi ako, yung nag-aasikaso sa akin, yung asawa niya. Kasi dati yung kuya ko yung nag-aasikaso sa akin, pag ako napasyal doon, simula nagkasakit ako. Tapos pag nauwi ako, siya yung nag-aasikaso sa akin. Yun lang, napachika lang ako. Nachika ko lang yung kuya ko kasi yung kuya ko nagpakita eh. Nagpakita sa akin tungkol pa sa aso pa. Miss Miday, baka may gusto kang paalagaan sa akin. Goodbye na nga sa inyo. Baka marinig na ako ng mga ano. Baka magising na yung mga ano dito. Baka masabi, chismosa na. Goodbye na nga sa inyo. Bago na naman ako makapag-post nito dahil walang signal dito. Di po nga. Poproblemahan ko na naman kung paano mag-post.